To be honest, culture shock ako dahil di ako gano'n sanay makita ng baboy na like kinakatay talaga. Sa video na to, you will witness a one-of-a-kind wedding dito sa probinsya ng Ifugao. So dito masasabi mo na kahit hindi ka invited ka? Yes. One wedding, 20 pigs for more than 1,000 attendees. Dito talaga sa Ifugao, masasabi mo talagang bayanihan talaga. I'm on a mission to document the wedding preparation para sa pag-iisang dibdib ng dalawang lokal sa bayan ng Tinok, Ifugao for 24 hours. Inamoy mo, dapat inumin mo. From butchering pigs, Katas nila, sila yung nagkakatay, sila yung nagbo-butcher, experiencing local traditions, witnessing cooking preparations, bonding with locals, tatlong katangian. Parang, siya na to. Maland. and of course, eating some authentic Ifugao food katulad ng watwat. Very raw, very pure. At excited na ako tumigam ng watwat dito sa Ifugao. Tikman natin, cheers. Join me on my 24-hour documentation of a traditional Ifugao wedding. Bago ang party, meron pang party. Oh, may dalawang party. Ready ka na ba? Tura! Alas 3 sa madaling araw nung umalis kami sa Manila para puntahan ang isang kasalan na espesyal at hindi pangkaraniwan. Pero bago ang lahat, stop over for breakfast dito sa Baguio City. Okay pare, sa magandang umaga, nandito tayo sa Baguio. Stop over lang dahil medyo mahaba biyahe natin. So, from Baguio, babiyahe pa tayo ng mga 4 hours, 30 minutes papuntang Ifugao. Pero syempre, nandito tayo sa pambansang stopover at pambansang tourist spot dito sa Baguio. Welcome to Good Taste. Welcome to Good Taste, a 24-hour operating Chinoy restaurant sa Baguio City that offers budget-friendly meals in generous servings. It's also the oldest and most popular restaurant sa buong Baguio. They have 6 floors to accommodate all their loyal and new customers. It's 6:30 AM but jam-pack ang buong resto. Umorder na ako ng solo combo meal with rice, egg, veggies, and buttered chicken. So, umorder na ako ng breakfast natin. Ito yung parang isa sa mga combo meal nila. Look at this pare. 290 pesos, 280 pesos ata. Buttered chicken, tatlong malaking piraso. Meron tayong generous amount ng gulay dito. So, parang siyang chop suey or ginisang repolyo. And look at this perfectly cooked na itlog with that very vibrant na yolk. Tikim muna tayo ng gulay natin. Cheers! Very straightforward. I mean, parang siya may sticky sauce na basically parang kumain ng chop suey. Alam mo, nakakabisi lang dito, yung dami talaga ng serving niya. Ibang klase, parang pang dalawang tao na nga rin serving eh. Pasagin natin yung egg yolk natin, look at that. Parang siyang, kala mo duck egg eh, no? And then kuha ng gulay. And then, may chili dito. Kuha din ako. All of that runny creamy egg yolk, parang nag-jive dun sa medyo may katamisan at manghang na chili garlic. Pero ito talaga, yung best seller dito sa Good Taste. Ito yung buttered chicken nila. Klasiko. Natikman ko na ito ilang beses. Ano maganda dito, sobrang bilis lang din eh. Parang wala pang 10 minutes. Nandito na yung pagkain mo. Fast food talaga. And in terms of flavor, just super buttery. Hindi na siya malutong sa labas. Pero I mean the portion, yung size, malaki. Yung iba dito, hindi naman talaga papunta ng Baguio lang yan. Dadaanan lang na yung Baguio. Pero kakain mo na sila dito kasi una sa lahat malaking serving. Pangalawa, affordable. And then pangatlo, mabubusog ka talaga. So bago pumunta ng pupuntahan mo, mapupunta Ifugao, pupunta ng Kalinga, pupunta ng Mountain Province, dadaan muna dito para mabusog muna ng iba't ibang pagkain ng Good Taste. Anyway, Pops, feel ko, mabubusog agad daw dito sa laki ng plato na to at may energy na tayo papuntang Ifugao. And it's time to hit the road again. From Baguio, we will travel again for almost 4 hours papunta sa maliit na barangay ng Wangwang sa Tinok, Ifugao. To be honest, medyo mahirap pumunta dito dahil may mga kaliitan na mga daanan. Pero napapawi naman ng magagandang tanawin ang aming biyahe. And after 4 hours, we have arrived in Barangay Wangwang at ito ang sumulubong sa akin. Halos kakadating lang ng mga baboy na magiging malaking parte ng selebrasyon kinabukasan at maya-maya ay sisimulan na itong katayin. On the other hand, I was warmly welcomed by the soon-to-be bride na si Rods na isang guro.
Rods, good afternoon. Hello, welcome to Wangwang Tinok, Ifugao. Nandito tayo ngayon sa maliit na bayan ng Tinok dito sa Ifugao. Tinok is a charming municipality nestled in the heart of Ifugao province, known for its rich cultural heritage and breathtaking natural beauty. While not as famous as Banawe, Tinok also features impressive rice terraces, showcasing the hard work of the Ifugao farmers. At specifically, nandito tayo sa maliit na bayan ng Wangwang kung saan magaganap ang kasalan bukas. Rods, unang tanong ko sa'yo, excited ka na ba bukas? Not sure, charot. May less than 24 hours ka pa para Oo, mag-isip. siguro pwede ka mang ipag-isipan habang hindi pa nakakata yung baboy. Dito sa Ifugao, lalo na dito sa bayan ninyo, paano ba yung sistema dito ng wedding? Like, months preparation din ba to? I mean, pansin ko like buong community pa talaga nagpa-participate. Paano ba? Pag talagang kasal, especially pag bongga, it will really take a month. Like literal take a month. Kasi syempre, yung dito mismo sa bahay, iayusin ko yung mga kailangan ayusin. Doon sa venue, and then sa church, yun ang mga kailangan i-prepare. Katulad ng modernong kasal sa Pilipinas, ay pinaghahandaan na ito ilang buwan pa lang. At dahil sa panahon ngayon, may integration na ang modern wedding at ang traditional wedding ng mga Ifugao. Ang unang preparation na ginawa namin is pagkuha ng kahoy, gagamitin sa Pangluto. Oh. So may manili. Kasi manili sila yung mga grupo namin na pag halimbawa, okasyon namin, pupunta sila. Pag okasyon nila, pupunta naman kami. Parang ubo system na tulong-tulong ba? Bayanihan. Yes, that's correct. That's bayanihan. Dito, may tinatawag na manili system kung saan may mga grupo na nakalaan para sa kanya-kanyang trabaho pagdating sa mga ganitong selebrasyon. Or to summarize, a famous Filipino value called bayanihan. Automatic na yun. Hindi mo na kailangan, hello people of the world, please come and help. Alam na nila, i-announce nila, okay, may trabaho tayo, may nangangailangan ng tulong, may patay, may wedding na preparation, then it's automatic na pupunta sila. Pero alam mo, Rods, funny story nga. Kanina, nandun kami sa sentro ng Tinok. Naligaw kayo. Naligaw kami. Tapos tinanong namin, sabi namin, basta yung may kasal bukas, ibang 1 hour and a half away yung bayan na yun. Alam nila. Oo, alam nila. Hanggang doon, alam nila na may kakasal bukas, which is ikaw. So talagang alam nila. And we have posters. So mostly sa other municipalities na mayroong mga pinsan para saying na, oh, everybody's invited. So dito masasabi mo na kahit hindi ka invited ka? Yes. Okay. Pag may narinig kang baboy, alam mo na. Oo, may umiiyak. Oo, pag may narinig may ka ng kinakatay. baboy, tara, hamul. Hamul is life. Parang ganun ba? Yung mga baboy na yun, kasi di ba sa mga probinsya, kanya-kanyang kultura, meron niyang parang baga, si lalaki ang bahala dito, si babae ang bahala dito. Sa inyo bang like kayong mag-asawa sa preparation na to, paano ba ang kasal na Ifugao? Paano ba yun? Almost the same lang din na ang lalaki, siya bahala sa baboy. Most talagang sila, sa kanila yon. Pero sa amin, sa part namin, kami mga sa part na babae, meron kami ibibigay na isa. Parang pang bisita sa gabi. Ganon. Paano kasi pwedeng mawala yung culture dyan? Hindi natin pwedeng walain talaga yan. Because that's our part. And one way also of teaching the generation is makita na nila is this is our culture na hindi pwedeng mawala. Kahit even if there is modernity, hindi pwedeng mawala yun because that's us. Galing. Sabihin mo, and I thank you. People of Ifugao is an ethnic group inhabiting the Ifugao province within the Cordilleras. They are part of the larger Igorot community. And during the colonization hundreds and hundreds years ago, their culture and influence remained untouched kasi hindi sila nasakop at nagwagi sila na ipaglaban ang kultura at lugar nila. Kaya naman buhay na buhay ang kultura, lengguwahe at tradisyon nila hanggang sa ngayon. At dito sa bayan ng Tinok, katulad sa ibang bayan ng Ifugao, ang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka, gardening at pagnenegosyo. So ibang klase pa lang ang kasal ng Ifugao, no? Bago ang party, meron pang party. May dalawang party. Excited na ako sa kasal mo. Feel ko mas ikaw ay excited dahil bukas na yun. Ano ba hinihintay natin? Chura! Pagkatapos ko makapagkwentuhan kay Rods ay dinala na ang unang 2 baboy na gagamitin para sa hapunan mamaya at nag-offer muna ng dasal at pasasalamat ang ama ni Rods bago katayin ng mga baboy. Us and resemble us. They will have power over the feast. So God created human being, making them to be
like himself. Nagpatalim na ng kahoy na tinawag na iwik at itutusok ito sa bandang puso ng baboy. Pag-iyak at sigaw ng mga baboy kahit nakakaawa ay isa din daw simbolo ng imbitasyon para sa mga kapitbahay at komunidad na may selebrasyon na magaganap. Pagkatapos ay flame torch ito at huhugasan para maalisan ng balahibo. Ang mga baboy na ito ay galing sa pamilya ng lalaki at napansin ko na may kalakihan at katabaan ng mga baboy. And actually, it makes sense dahil kung isipin mo, libo-libong tao ang dadalo kinabukasan sa kasal. Pagkatapos maalisan ng balahibo, ay kakatayin na to into good portions. At ang baboy na to ay gagamitin para sa hapunan mamaya. Okay, Pops. So ngayon makikita mo, ito yung first batch ng baboy natin na kinatay. So ito, dalawang malaki pa lang to na baboy. Ito yung magiging dinner natin mamaya. So balita ko, magluluto doon ng what-what. Tapos, di ko alam kung anong paklaseng baboy dish. Anyway, dito pala makikita mo na tulong-tulungan agad. So, yung mga lalaki, ito yung pinaka-task nila. Sila yung nagkakatay, sila yung nagbo-butcher, and then sila rin magluluto nitong mga karne. And then, on the other hand, yung mga babae naman, yung mga kababaihan, sila bahala sa mga recados at iba pang putahe. So, nahati ang task ng mga manili. Ang mga magigiting na kalalakihan ay nakatoka para sa pagkatay at pagluto ng mga baboy. On the other hand naman, ang mga kababaihan ang bahala sa pag-prepare ng mga recados, katulad ng mga gulay, na gagamitin sa pagluto. Habang patuloy ang preparation, ay in-invite ako ng tatay ni Rods para sa isang tradisyon na pag-inom ng tapoy or basically rice wine na nag-inuman kami sa loob ng bahay nila. Dito, nakapalibot ang mga lalaking elders at nag-offer ng dasal at humingi ng gabay mula sa taas para sa success at good fortune ng kasal. Pinainom muna ang ikakasal bukas sa si Rods at Adlay. And then, uminom na ibang nakakatanda. At syempre, bawal ko palagpasin to at sinaman ko silang uminom ng tapoy. Okay, Pops, kasama natin mga young gentleman dito sa Tinok, Ifugao. Sir, magandang araw. Magandang Sir, araw kayo po yung tatay ng bride-to-be Opo. na si Rods, tama? Opo, sir. sir. Ito, inimbitahan niyo ako. Ito yung tinatawag na Ito ang sinasabi namin na rice wine. rice wine o kaya tapoy. O tapoy. Paano po Tapoy. ginagawa yan, sir? Tapoy. Paano po ginagawa? Luto muna yung yung rice. Kanin, oo. Katapos pag malamig na yon, lagyan mo ng yeast. Yeast, oo. Pampalsa. Lagay namin muna doon sa yung box po. So, para siyang After fermented. 2 days. 2 days? 2 days, 2 nights. Ilagay namin dito sa Sir, tanong ko dyan, anong importansya nito sa ganitong okasyon? Kasi nakita ko kanina, pinainom mo yung tawag dito, magiging future husband and wife. Pinagdasal niyo muna sila and then sila muna pinainom niyo. Anong importansya nito? Kasi yung may important sa kanila para may sorte. Okay. Sige. O kanina, ito na lang. Sige, amuyin ko muna. Huwag mo amuyin kasi Para siyang ano, sir, no? Pag inamoy mo, dapat inumin mo. Hindi, ang amoy niya parang sukang Ilocano. Parang gano'n. Parang Tikman ko. basili. Tikman ko. Parang basi. Masarap yan. Parang sarap Ayun ng... nga. Parang siyang may pagka fruity taste siya. Medyo may katamisan na may asim. 30 days lang ito eh. Oh, nice. Kasi maraming klaseng may 60 days, 30 days, 14 days, ganun. Sa una, masarap siya ng tamis, di ba? Medyo matamis, may pagkaputas yung lasa niya. Tapos unti-unting humahagod na yung init dito. Ikaw, sir, baka ilang ganito bago medyo tamaan ka? Depende po. Pag 1 month lang, kahit siguro 5, 6, Meron na hindi yan. ka matamaan yan. Para ma-charge. Ma-recharge. Yan, gusto ko. Kasi mamaya kain tayo ng watwat eh. no? So parang i-scoop. Ayun, makikita mo, may mga butil-butil pa ng kanin. Cheers, sir. Cheers. Tuloy-tuloy pa din ang pag-prepare ng hapunan mamaya. At ang kakainin daw namin ay tinatawag na what-what. Basically, what-what is a boiled slices of pork that has no spices in it. Minsan, inaasinan, minsan as is lang din. What-what is more than a food, but it brings blessings sa kahit anong ganap. It's a representation of tribal tradition that when shared and eaten together, it strengthens the bonds between the families and people in the community. Unang step ay pinakuluan muna ang malalaking slices ng baboy. Then once boiled, ay ihahango ito at i-chop into not too small portions. Actually, malalaking portions nga siya. At titikman natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, makapagkwentuhan muna tayo sa groom-to-be na si Adlay. Sir Adlay, magandang araw. Nice meeting you. Sir,
feel ko, katulad nung magiging asawa mo, medyo excited ka na rin ba bukas? Ay, pero na-nervous pa rin. Nervous Yun ka? po, opo. Anyway, sir, ang tanong ko dyan, bilang husband, ano yung parang kailangan mo i-prepare bago tong kasal na to? Yung ipro-provide ng lalaki is yung mga baboy, baka, yung tradition namin. Oo. Yun po yung talagang ipro-provide po ng lalaki. 50 years ago, 100 years ago, ganito na yung tradisyon ng mga Ifugao? Noon po is talagang yun yung kaugalian ng mga tradition po namin na mga Igorot, Ifugao po. Pero ngayon, modernized. Pwede naman pong 50-50 kami ng lalaki, ay ng babae. Kunyari, di ba kayo ikakasal ngayon? Yung ibang pamilya, pag may ikakasal sa pamilya, automatic, walang duda, tutulong na rin talaga kayo dapat. Talaga po, talaga kung ganun yung ugali namin. Parang may bayanihan. Alam nyo ba na hindi lang sa kasal nangyayarang ganitong bayanihan? Kahit for Thanksgiving or death ceremony ay may ganitong kaganapan talaga at tulong-tulong pa din ang buong community. Sir, pwede ko mo matanong, Sir Adlay, paano ba kayo nagkaalala ni Mrs.? Ako kasi yung si Mrs. ko po is medyo best friends sila kay ate ko. Ay doon po kami nagkakilala. Okay. 3 katangian na nagustuhan mo sa kanya. Yung parang, siya na to. Parang ganun. 3 lang. Malandi. Hindi ba yun? Ayun po. Baka mapapanood ka. Hindi, sasama kayo, sir, ha? Sasama kayo. Pangatlo. Maganda po. Ay, perfect talaga. Para sa'yo, Adlay, anong importansya ng pagpapakasal, lalo na kay Rods? Ayun. Okay. Sa side po namin kasi is, medyo may lolo kasi akong pare. Kaya talagang pinupursue ko na ikasal siya sa kaya kasi mahal ko siya. Kaya yun po. Mahal ko talaga siya. Ready na. Ready na po. Nakarami ng tapo ito eh. Joke lang. Adlay, advance congrats at see you tomorrow. See you. At dapat matulog ka. Talaga po. Okay po. At habang lumalalim ang gabi, ay binababa na ang karamihan ng natitirang baboy na nakakatayin para sa kasalan bukas. Busy sa Isla Baboy, lahat nakalahaan para sa kasal bukas at ayun na. So itong kanina may 2 baboy nang niluto. Itong baboy na nakikita ninyo, ito na yung para sa bukas. So lahat ng natitirang 14 na baboy lulutuin na ngayon para bukas. At ay mga klase. To be honest, culture shock ako dahil di ako gano'n sanay makita ng baboy na like kinakatay talaga. Pero it's the culture, it's a tradition. I mean, kumakain ka rin ng baboy, kumakain ka ng samgyup, adobo, etc. Anyway, hintayin natin yung dinner natin na watwat. Going back to our dinner, ay nahiwa ng ating mga watwat na i-distribute mamaya sa mga bisita. Pansin ko, merong mga grupo ng kabataan na nakatoka para sa pagbabalot ng kanin at watwat sa isang plastic para daw mas madali ang distribution mamaya. Okay pare, magandang gabi. Time check tayo alas 8 ng gabi dito sa Tinok, Ifugao. Paps, sabi ko nga habang dumidilim, mas dumadami yung tao, mas dumadaming bisita para sa kasal bukas ng umaga. So lahat ng community dito sa Tinok ay nagtutulong-tulong para sa kasal bukas ni Rod at saka ni Adlay. So makikita mo dito, ito na yung ating boiled pork. Very raw, very pure. So pinakulon lang yan, nilagyan ng asin and then yun na yun. So ginagawa dito para may distribution system. So pinapackage na yung kanin tsaka yung watwat sa isang plastic para mamaya pag pumili ng mga bisita, isa-isahan na lang yung bigay, dire-diretso na, and as much as possible, equal yung portions ng kada luto. Actually, kung naririnig nyo, iyak ng baboy yon dahil meron pang linuluto, which is yun yung lulutuin para bukas. Etong watwat na to, dinner lang to, at medyo naamoy ko na, excited ako kumain ng watwat dito sa Ifugao. Pagtingin ko sa baba, actually, totoo nga, dumadami ni mga bisita. Mga bisita na halo ng mga kamag-anak mula sa ibang bayan, probinsya o kahit ibang bansa. Ang ganitong klaseng event ay nagmimistulang reunion din at pagbabalik tanaw sa tradisyon at pinagmulan dito sa Ifugao. Okay pare, the time has come. Nakikita mo dito, katulad na sinabi ko kanina, naka-portion na siya, naka-plastic na siya. So ito, naka-portion na siya, makikita mo, may kanin na to, tapos nandito yung pinaka-watwat or boiled pig, basically. So yan, so nakapila dito. Ma'am, mga ilang ganyan yung nagawa nyo, tingin nyo? Ilang pakete? 600 plus. Pero actually, feel ko more than 600 plus na nagluluto pa sila. Yung iba dyan, dito talaga nakatira. Iba, mga bisita lang din. So, everybody is welcome. So, medyo nagugutom ka. Pwede ka pumila dito randomly. Kuha ka ng watwat. Tama ba, kuya? Tama. Kanya-kanyang hanap ng pwesto ng mga bisita para matikman nila ang watwat. And actually, it's also a form of bonding and getting to know more people. And it's time to eat my watwat.
Okay, nabigay na yung plastic ko na may watwat at kanin. It's game time, pare. Medyo gutom na rin ako actually. At yung iba kumakain na dito. Kita mo sa likod ko, nag-enjoy na sila ng watwat with Coca-Cola, with alcohol, with Cobra. Anyway, makikita mo. Sige, pakita ko sa inyo. Look at that. Look at the ratio ng pinakakarne natin. Look at this like jelly-like na taba. Yung karne natin nandyan. And then sa ilalim, there's generous amount of rice. Actually, wala tong spices. Parang asin lang yung pinakapampalasa nito. At excited na ako tumigam ng watwat dito sa Ifugao. Tikman natin. Cheers! Parang ilagang baboy lang din talaga eh. Though it's not on the soft side. I mean, syempre, pagpapakulo sa kanya, hindi yung parang pressure cooker, mano-mano lang din talaga. May pagka-smoky flavor din siya. Oh, nice! Basically, parang nilagang baboy nga. Alam mo gusto kong gawin? Sasabayan ko ng kanin. Kanin lang din. Pero nung pinaka-enjoy nito, parang siyang boiled pork or baboy in the purest form. And mamimake sure mo talaga na fresh. Dahil kanina umiiyak pa to. Pero ito na, naging what na siya. Sige, alam mo gusto ko tikman yung taba. Nakita nyo ba yan? Hindi ko naman kung paano kakainin. Cheers! Wow, a very bouncy na jelly sa bibig mo. All of that oil, all of that fat. Sobrang purong baboy lang din talaga yung lasa niya. Feel ko nagigets ko eh. Kasi after how many hours na maghihintay ka, medyo gutom ka na parang itong klase ng protein yung hahanapin mo. And the fact na nag-enjoy ka with the locals, nakita mo nag-enjoy sila, kumakain ng watwat. Kahit hindi ka imbitado pwede kang humingi ng pagkain, di ba? Saan ka pa? Iba lang din talaga yung parang camaraderie dito, yung pagsasamahan. Ano yung parang typically bayanihan eh. So kahit hindi kayo magkakalala, parang hindi siya required tumulong, pero parang maiiyak kang hindi tumulong eh. Alam mo yun? Kahit sa pag-plastic nito, kahit sa pagluto, pag-butcher, or kahit ano. Cheers! Malaking kagat yun. Malapit na magsimula ang party o tinatawag na tukor. Basically, it's a party the night before the wedding. Pero dito, tuloy-tuloy pa din ang trabaho ng mga Manili. Continuously yung pagkatay at pag-chop ng mga baboy na gagamitin bukas. Very time sensitive din sila dito. Kaya literal, walang tulugan para lang matapos lahat ng pagluluto at preparation para sa kasal bukas. Okay pare, time check. 10:45 PM. Hindi pa to yung kasal bukas pa yung kasal. Dito sa Ifugao, meron silang tinatawag na parang pre-wedding party kung saan the night before nung kasal, merong gantong ganap. Katulad ito, parang party. Ito, traditional Igorot dance. So yung nakita yung sumasayaw ngayon, yan yung parents ng groom at parents ng pinaka-bride. Party nga talaga dito at wala talagang tulugan sa lakas ng mga speaker na nagpapatugtog ng traditional and modern Igorot songs. Masayang nagsayaw si Adlay at Rods at mga kamag-anak nito. And the next step nito, siguro magpapahinga muna tayo dahil bukas ng early morning, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa wedding ceremony. At syempre, may kainan pa rin yun. Anyway, Sarah, good night! Okay pare, magandang umaga. Dito pa rin tayo sa Tinok, Ifugao, dito sa Barangay Wangwang. Kinabukasan at ilang oras na lang bagong pag-iisang dibdib ni Rod sa Dadlay ay tuloy-tuloy pa rin ang mga mang-ili sa pagluluto ng mga putahe mamaya. Ang mga bisita ay nagkakape at naghihintay na ng almusal. Alas 6 ng umaga ngayon, medyo nagising ng mga tao. Actually, iba dyan, di na natulog kaya hindi sila nagising dahil di naman sila natulog. Anyway, at ilang oras na lang magaganap na yung kasalan natin dito. So ngayon yung pinakaginagawa ay tinatapos ng lutuin yung iba't ibang putahe. Anyway pare, tingnan natin anong next ganap. Kakape muna ako. At ang breakfast natin ngayong araw ay ang dinuguan na mula sa laman loob at dugo ng baboy na kinatay kagabi. Pipili na tayo sa almusal natin. So may nakita ko dito, ano nga ba? Parang buffet eh. So may nakita parang wat-wat pa rin. Tapos dinuguan. Anyway, sige, pila tayo. Kuha tayo ng kanin. Makikita mo dito. Yung kapon na nakuha natin, parang babutong karne. Ito parang ito yung mga balat. O knuckles, oo. Sige, kuha tayo knuckles. Tapos, kuha rin tayo ng fresh, hot, kakaluto pa lang na dinuguan.
Okay pare, pasensya na. Wala pa tayong ligo pero wala akong pake. Dahil nandito tayo para sa kasal. Tsaka syempre, para sa pagkain. Ano, tikman muna natin tong. Ito yung what-what. Pero parang knuckles naman siya. Cheers! I mean, kung lasa lang din ako kagabi, hydrated lang siya. Tapos, same time, kaya sobrang fatty, malambot. Purong lasa ng baboy nandun. Dito talaga walang sinasayang lahat ng pati ng baboy. Pwede mo talagang kainin. Lalo na to. Ito dinuguan naman. So, iba-ibang laman loob ito. May isaw. So, pinakadugo ng baboy. Sige, mainit pa. Kuha tayo. Kuha ng konting kanin. Sarap. Ang sarap. Yung laman loob natin, pero malambot na rin. And all of that irony taste. Yung texture na parang, alam mo yung butil-butil. Yung lasa ng fresh dugo, yung ginger nandun, yung onion leeks nandun, lasang-lasa mo. And then sabayan mo pa ng malambot na kanin. This is a nice breakfast ito sa Ifugao. Ang sarap. Yung nagbibiro, masarap pagkaluto nila. Alam mo, more than the food, pinakamaganda talaga yung experience. Sama-sama kayo kumakain, naghihintay ng pagkain, naghihintay maluto. At the same time, this is like a once-in-a-lifetime experience na hindi mo basta-basta may experience sa Manila o kahit kailan sa buhay mo. At dumating na ang oras sa pinakinihintay ni Rods at Adlay. I will do my best to do my duties and my responsibilities. Okay pare, the time has come. Kinakasal na si Rods pati si Adlay. At alam mo, to be honest, no, mukha lang siyang regular din na kasal, Christian Church, Catholic Church. Pero yung kagabi, isipin mo, karamihan dyan, nag-party-party pa kagabi. Yung pa dyan, medyo puyat pa. Pero nandito sila para samahan pag-iisang dibdib ng dalawa. Anyway pare, after nito, syempre, after ng kasal, ang pinaka-hinihintay ng lahat is kainan. Pero enjoy mo natin kasal ni Rods tsaka ni Adlay. Tsura! Let us give the newly married couple a big round of applause. Habang ongoing ang kasal, sa taas naman ay tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto ng mga putahe tulad ng pansit gisado, adobong baboy at igado na baboy. May mga grupo pa rin na tuloy-tuloy sa pagbabalot at pagplastic ng mga ulam at kanin sa isang plastic. With the same reason, para mas madali ma-distribute ito sa dami ng tao mamaya. Oras na para sa reception, which is may program na katulad din sa normal na kasal. May mga banda at may mga sayawan. Akala mo ay magper-perform ang bini sa dami ng bisita na umattend. Tabi-tabi kami at patuloy na ine-enjoy ang programa bago ang pinakahinihintay ng lahat na kainan. Okay, the time has come. Medyo nasa gitna ng program, so medyo lunchtime na. Kanya-kanyang hintay, kanya-kanyang pila ang mga bisita para lang makakain. Iba ang mga putahe na nakalaan sa mga kamag-anak at sponsors compared sa karamihan ng bisita. Kanya-kanyang pwesto kung saan kakain. Kanya-kanyang kuha kung ilan ang gusto mo. Yung iba nga daw nagti-take out pa talaga at hindi sila stricto dito. Actually, sabi ni Rod sa akin, ay isang kahihiyan ang magkulang ng pagkain para sa mga bisita. Mas okay na sobra-sobra ang handa kaysa kulang. Ito na yung ating tawag dito, combo meal. So nakalagay na siya sa plastic and then dinidistribute na to sa kada tao. So iba yung pagkain ng mga sponsors, medyo may mga special na ulam. Ito yung para sa ordinary na bisita. So gawin natin, may paper plate dito. So lagay natin. Alam mo, pansin ko dito, isang serving lang, isang plastic lang, pero grabe sa generous amount. Nakita mo, dami ng kanin, pang isang tao lang to. Ang daming kanin. So itong ulam natin, hindi ko lang, I think igado. Oo, parang igado to. So Ilocano ulam siya. Anyway, sige, tikman natin. Ang lambot. Kung yung what medyo matigas, ito sobrang lambot. Ano mo?
Parang siyang crossbreed ng kaldereta. Tsaka menudo. Tomato sauce nandun, perfectly salted, perfectly peppered. Wala ka na marireklamo. Gusto ko tikman tong isaw. Tapos kuha tayo ng kanin dito. And medyo mainit pa yung kanin. Ang pinaka natutunan sa ginagawa natin, immersing sa culture eh. Ako to be honest, may experience na akong ganito sa Ifugao din sa Mayoyaw, yung kasama natin si Sunny. Ibang klase, parang kahit hindi ka imbitado, pwede kang kumain. Kahit hindi mo sila kilala, katulad ko, hindi ako magkakaalala ni Rods eh. Na-invite lang din ako. Shoutout kay Jam Napa sa tumulong at mag-invite sa akin dito. And iba lang din talaga yung brotherhood, yung sisterhood dito na automatic alam na nilang gagawin, automatic tutulong na talaga. Parang no question ask eh. Parang reflex na lang din talaga na tutulong ka. It's nice to see the people na nagluto nito, nag-prepare, nagkatain ng baboy na after a long day, halos wala pang mga tulog yung mga yan eh. Kumakain na, umiinom na, tapos nagsasayawan. I mean, ibang klase. Ibang klase yung dito talaga sa Ifugao, masasabi mo talagang bayanihan talaga. Anyway, isa pang aga tayo, then cheers. The morning sun is rising, spreading its light on the bed, shining on. Hindi ko na nakapanayam ang dalawa bago kami umuwi dahil kailangan nilang enjoy ng araw na to. Pero sabi sa akin ni Rods ay proud at masaya siya na kinasal siya sa Tinok Ifugao with the reason na dito siya lumaki at dito siya pinanganak. At ang natatanging pangarap niya para sa bayan na to ay mas maging progresibo lalo na sa aspeto ng medikal katulad ng mga clinics lalo sa barangay Wangwang. Sa loob ng 24 na oras ko dito sa Tinok, dito ko talaga naramdaman yung value ng bayanihan. Isang kasal na ang dami kong natutunan at panigurado dadalhin ko sa pagtanda at ikikwento ko ito kahit kanino man. Boom pare, dito nagtatapos ang ating isang mahabang journey dito sa Ifugao. Almost 24 hours tayo nandito para ma-witness yung kasal. Paps, masasabi ko lang, camaraderie, pakikipagsalamuha. Kumbaga yung pagtulong dito, hindi pinipilit eh. Parang reflex na lang dito, parang automatic na lang na pag kailangan magbabalot ng kanin, kailangan mag-butcher ng baboy, parang automatic tutulong at tutulong na. At ang maganda dito, may sistema na talaga eh. Yung mga babae, alam nila mga dapat gawin. Yung mga kabataan, alam nila dapat gawin. Yung mga lalaki, alam na nila dapat gawin. Nakakatuwa lang tignan kasi itong klaseng kultura na to, hindi to bago. Way back pa 100 years ago, ganito na talaga. Medyo nahalulan ng modern, lalo sa kasal. Kaya gusto magpasalamat sa bagong kasal na si Adlay at si Rods. Congratulations sa inyo at maraming salamat sa pag-invite. Ibang klase, sana marami kayo natutunan dahil ako, marami rin natutunan at marami rin nakain na baboy. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Tinok Ifugao nagsasabing stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Parang after nito, ano, no? Hirap muna hindi kumain ng baboy, no? Daming baboy nun, eh. Papa-vegetarian na lang. Anyway, nandun na yung wat-wat na... Biglaw na paus. Ba't na paus? Kabataan dito sa Tinok Ifugao. Tama ba? Mga youngsters. Mga kabataan. Kasi maraming elders dito. Kabataan din. Paano naman kabataan? Pinapabata mo nga tayo. Pinapabata mo. Kaya gusto magpasalamat at congrats sa bagong newlyweds. Bago na newlyweds pa. Yung pinaka-purest na lasa ng pork na masusubukan mo. Pops, mas madami. Nakakaawa. Nakakaawa. Isa pa.